Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is still Kotman Channel. Di po kayo naliligaw ng landas. Kotman pa rin po ito. Rain Manguera lang yung pangalan ng channel. Ako pa rin po ito and same content pa rin po dito. So, this one is again, Ask Kotman segment, which means na lahat ng mga questions na iniwan nyo sa comment section ng YouTube, ng Facebook group, ng TikTok, kung mga tinatag nyo ko, sasagutin natin sa video na ito. So, 3 questions, siyempre, and ito na yung mga questions, kaya mag-decide kung gusto nyo panoorin o hindi, or mag-skip na kayo, manood na kayo ng ibang channel kung hindi nyo gusto ang content na, or mga questions na sasagutin natin sa video na to. And the questions, ito na po, kay Boss BBQ1515. Boss, curious lang, is nakakakonsume po ba ng battery yung pag-on ng RAM extension or virtual RAM? Okay, that's a valid question and good question. And then kay Boss Jan Denver, sir, kapag ba ganun, may bypass, di po diretso sa motherboard. Totoo yun. Hindi po ba nakakasira ng motherboard yun or ng chipset? Sige, sasagutin natin yan. May isa pang question siya. One question pa po. Okay lang po ba iwan nakasaksak ang power brick ng charger kahit walang phone na nakasaksak or nakakasira po ng charger yon? And then kay Boss RMX Corm X Coco 5205. Nice name. Boss Idol, ask lang, malaki ba difference ng 12GB RAM sa 16GB RAM? Isasagutin natin yan. Okay. So kung interesado kayo sa mga tanong na yan, let's do this. So sa unang tanong galing kay Boss BBQ1515. Boss, curious lang, is nakaka-consume po ba ng battery yung pag-on ng RAM extension or virtual RAM? Okay, gawin natin basic. Anything, any feature, okay? Any feature ng Android, basta in-on mo, ginamit mo, ini-on mo, kahit di mo gamitin pala, basta in-on mo, gagamit po yan ng resources. That means, kung gagamit ng resources, like processing power, RAM, which means gagamit din siya ng battery. Siyempre, para gumana yung processor, yung RAM, gagana lang yung kung mayroong charge, may kuryenteng dadaloy. So that means kakain po yun sa battery. So yung sagot sa tanong mo, kukonsume ba ng battery? Yes! Inon mo yung feature eh. Kukonsume mo yun. And actually, hindi ko i-recommend dyan kasi nga na i-on hanggat maaari. Pero kung entry level naman talaga, tingin nyo kailangan nyo na extra RAM kahit na fake yung RAM, go ahead, smartphone nyo yan. But I would recommend off nyo na lang. Yun nga. Anyway, yun na yung sagot sa tanong. Kung nakakakonsume po ba ng battery? Yes. Like, ulitin ko lang para malinaw. Any feature within smartphone, any feature po yun. Kahit anong feature yan. Basta in-on mo, kahit di mo gamitin, basta naka-on, gagamit po yan ng battery kasi gagamit siya ng processing power. Kahit di gumamit siya ng processing power, basta in-on mo. Naka-on eh. Ano pang gagawin yan? Siyempre, kapag ba nag-on ka ng ilaw, sa tingin mo hindi gamit ng kuryente yon? Kaya nga on. Basta turned on, gagamit yan ng battery. So next, the question kay Boss Jan Denver. Sir, kapag ba ganun, may bypass, di po ba? Bypass charging. Kapag ba ganun, may bypass charging, di ba po diretso sa motherboard? Hindi po ba nakakasira ng motherboard yon or ng chipset? Okay, so unang-una, I would say, normally, I would say na, hindi okay lang yan. Matagal ng technology ang bypass charging. From laptop pa lang, dekada na, so, wala naman po kayong narinig or nabalitaan na may nasirang laptop. And actually, ilang taon na rin naman ng bypass charging, may nasirang smartphone dahil sa bypass charging. Wala. Safe na po yan ang technology, okay? Pero, hindi ko sinasabing absolute safe, okay? Kasi, ganito yan. Kailangan, ang gagamitin mo na charging brick is dapat original. Kasi may regulator yung mga original na mga, lalo na yung mga galing talaga sa box, kasama sa box. Pero okay din naman yung mga OEM or mga third-party charging brick at saka cable. Basta sa branded at quality na source. Hindi yung sa bangketa lang. Malamang fake yun. Nilagyan lang ng same logo. Basta quality. Basta original yung ginagamit mong charging brick kasi siyempre, yes, may bypass charging nga yung smartphone mo. Ginamitan mo naman ng fake na charging brick. Walang regulator yon. Hindi yun nagkakaroon ng communication sa ng smartphone. Possible masira mo nga talaga yung smartphone. So that's your fault. Kasi why would you cheap out or bakit titipirin ang yung smartphone para magamit ang feature na yan kung alam mo pwedeng ikasira ng smartphone mo? Mas lalo kang mapapamahal nun kasi
nakatipid ka nga sa charger, nasira yung smartphone, tapos papaayos mo yung smartphone, di lalo ka na pamahal. Why not just use original charger or buy a quality charger, although third-party brand, di ba? So yeah, basically, safe po ang bypass charging. Matagal na pong technology yan. Hindi po yan bagong technology. Luma na. Just be careful lang sa ginagamit yung charging brick. Okay? And charging cable. Importante rin ang charging cable. Kasi importante rin yan ang charging brick. Original lang tayo. Stuck sa original, stay sa original. Okay. Yung next question niya is, okay lang po ba iwan nakasaksak ang power brick ng charger kahit walang phone na nakasaksak or nakakasira po ng charger? Yun. Well, as a concerned citizen, I would recommend na hindi nyo ibabad ang power brick charger nyo sa saksakan. And by default, at for safety reason, hindi talaga dapat ginagawa yon. Pero, ganun ako confident. I'm not saying na gayahin nyo ako. Please, huwag nyo akong gayahin. Okay? Alam ko naman ang ginagawa ko. Okay? Trabaho ko rin naman to. So, alam kong ginagawa ko. Huwag nyo akong gagayahin. Nakikita nyo ba yon? Okay? Nakikita nyo ba yon? Mabilis lang. Paano ko ba ito ayusin? Pakita ko na lang sa inyo through cellphone. So, nakikita nyo ba ang image na yan? Okay? Nakikita nyo yung pula, walang sinasaksakan. Yun ang gandun lang dyan. And may mga cables pa dyan na walang sinasaksakan. Pero lahat sila, nandun lang. Nakasaksak, walang gumagalaw, walang nakikialam. So, kasi yung mga na dyan is mga original yan. Okay? And actually, yung pag-iwan nyo ng charger is, alam ko may konting konsumo, konting waste of energy na rin yun. It's just that wala lang akong pakialam. Okay? Again, huwag nyo akong gayahin. Masama ito. Kung hindi nyo gagamitin yung charger nyo, tanggalin nyo. Huwag nyo yun. Magiging cause yan ng sunog. It's just that I trust my gadgets lang too much. And again, huwag nyo akong gagayahin. So, doon sa sagot ni boss, marami magko-comment yan. I know, mali. Tinuturo mo tapos hindi mo pinapractice. I know. Pasera. Sorry. Sige, mamaya tatanggalin ko na. Sorry. Okay, balik tayo sa question. Bawal po yan. Pwede maging cause ng sunog. Huwag niyo pong gawin. Okay? I'm a bad example. So, after ng video na to, tatanggalin ko na yun. I hope naging informative ang sagot ko dyan, boss. Anyway, next na question galing kay Boss RMX Cocor MX Coco 5205. Di ko alam bakit ganyan pinahihirapan mo yung username mo, boss pero okay. Boss Idol, ask lang, malaki ba difference ng 12GB RAM sa 16GB RAM? Okay, just so you know, ang minimum requirements na ngayon ng RAM is 8. Dati, di ba, nag-start tayo yung dati 2020 yata is 4GB RAM, sabi ko minimum. And then we went, 3GB RAM pala muna, then 4. And then, 2023 yata, sinabi ko na, 6 na. 2022, 2023, 6GB RAM na yung minimum. And this year, I believe, 8GB RAM na ang minimum na dapat na RAM. Again, sa mga demanding, mostly mga demanding users, 8GB RAM is the best minimum na. Okay? Now, 12GB RAM, 16GB RAM. 12GB RAM is not bad actually. That's already good enough for 2025. Actually, more than enough na yan. So, okay lang 12GB RAM. Don't worry, hindi pa kayo, may future-proof pa po ang 12GB RAM. Now, 16GB RAM, malaki ba ang difference? Yes, that's extra 4GB RAM actually. So, that's, malaki po ang difference. Take note ha, malaki po ang difference niyan kung ikaw ay gamer, video editor, sa smartphone sa smartphone mo ginagawa ito lahat, hindi sa ibang bagay. Sa smartphone mo ginagawa itong sabi kong gaming, video editing, multitasking ng mga heavy apps like photo editing, tapos lilipat ka sa Google Chrome na malakas sa RAM, and then lilipat ka sa Facebook na mataas din sa RAM, sa Messenger, may nag-chat kasi habang ginagamit mo yung mga yon. So, ang laking difference po ng extra 4GB RAM. Yes! Now, if you're just social media user lang, tipong YouTube lang pinapanood, TikTok lang, then notes, and then call and text, chat dito, chat doon, konting video recording dito, video recording doon, picture. I think 12GB RAM is okay na. And that's the time na hindi ko nasasabihin na malaki ang difference. Kasi malamang hindi mo rin magagamit yung buong 12GB RAM. So, hindi mo ramdam na malayo ang 16GB RAM sa'yo. If you're a light user, that difference means nothing. Okay, if you are a light user, that difference, that 4GB RAM difference means nothing. Same speed pa rin yan. Like, kunwari, same smartphone.
Okay? May mga ganong smartphone ngayon, di ba? Mayroong 8GB, 12GB. Samsung, I think, notorious si Samsung dyan eh. 8GB RAM yung base nila, and iPhone. 8GB yung, like S23 yata. I believe 8GB RAM. Tama, 8GB RAM ang minimum nila. May 12GB RAM sila and 16GB. Correct me if I'm wrong, pero ganun eh. Parang ganun yung mga high-end ngayon. 8, 12, 16, may 24 na rin yata ngayon. Now, parehong chipset, parehong operating system. So basically, again, kung light user ka, it means nothing yung differences ng RAM na yun. Kasi hindi mo malamang mauubos or makukonsumo lahat ng 8GB RAM. No, malamang. For most days, minsan siguro, pero most days, hindi mo makukonsumo yan. So hindi mo ramdam yung difference ng dalawa. 12GB RAM versus 16GB RAM. Now, if you are a heavy user, productivity user, talagang multimedia ang ginagamit mo, and multiple tasks, and talagang demanding kang user. Now that 12GB RAM and 16GB RAM, that makes a lot of difference. Malaki na ngayon ang difference niya. So what kind of user ba si Boss RMX Coco MX Coco 5205? Anong uri ng user ka ba, boss? Light, casual user, o heavy? So yun po ang sagot niyan. So yung difference na yun is nakadepende kung anong klaseng user ka. Personally, malaki difference sa akin yan. Again, personally, ako yan. Malaki yan difference na yan. Kasi minsan nagsasabay ako ng power director, and then camera, and then mag-audio recording ako. Lahat yan sabay-sabay na nag-araran sa background. And then may floating pa ako ng mga apps. So that, nakukonsumo ko minsan, sasagad ko yung 12GB. This one has 12GB RAM. This nothing phone. So, these two phones, both have 12GB RAM. And sometimes, nawawala yung isang ginawa ko kasi nasagad ko na yung 12. So magre-refresh yung app or game or especially yung app, yung editing app. So hassle yun sa akin. Hassle yun na nag-refresh siya kasi nabitin na, nasagad na yung 12GB RAM. So yeah, it means a lot yung 6 extra 4GB RAM. Sana kung meron pa akong 4GB extra RAM, eh hindi magre-refresh yung power director. Hindi magre-refresh yung photo editor ko. At hindi mabubura yung record kong audio recording na hindi ko patapos or hindi ko man lang na-i-pause. What kind of a user ikaw, boss? Or kahit di si Boss RMX Coco X Coco 5205. Kahit hindi siya, kahit ikaw na, boss. Ikaw, anong klaseng user ka ba? Then you can decide kung malaking difference yan o walang difference yan sa'yo. Yun lang. Next, wala na pala. Yun na yun. So, I hope naging informative tong videos na to at yung mga sagot ko. Kung nagustuhan nyo yung ganito, style na yung mga tanong nyo na mismo ang sasagutin ko, wala na paligoy-ligoy at actually, puro paligoy-ligoy pala. Pero, at least ginagawa natin ng video yung gusto nyo talagang malaman. Ikaw, gusto mo malaman, yun ang sasagutin natin. Kung gusto nyo yung ganitong style. Straight from my mouth. Please consider subscribing, liking, and sharing. Okay? Share naman dyan. Libre lang naman eh. O kaya like. Iwan kayo ng like para i-recommend tayo ni YouTube sa ibang tao. Diba? But anyway, subscribe, like, and share. So, hanggang doon lang. This is Rain Manguera. And yes, this is still a Cotman channel. I'll talk to you again. Iwan na kayo ng mga tanong nyo. Kung may mga tanong din kayo and gusto nyo ma-feature next video, gandahan nyo. Yung malupit. Yung useful. Hanggang doon lang. This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon.